Ay, magandang hapon mga boss. Maaga po tayo ngayon, oo. Salamat to sa dumadagdag subscriber, no? Mga kakamping, mga kabunyog. Salamat to sa mga daming comments. Baka hindi ko matapos, ha. 300 yata, eh, oh. Pero magbigay ko tayo dito ng Si Kibuloy na naman to, At kailangan natin itong kausapin ng maayos. Masama ho ang kalagayan niya, kaya kailangan natin siyang payuhan ng maganda. Tumatago sa utak mo. Papayuhan mo natin, ha. Kayo, payuhan nyo rin ko. Alam nyo, dapat maunawaan natin siya, ha. Sabi, Pastor Kibuloy, pinabulaanan ang akusasyon na inabuso niya ang mga miyembro ng KOJC. 16 hours ago lang ho ito. At meron hong 7,700 views. Pakinggan natin, ha. Binabulaanan ni Pastor Apollo Kibuloy na ginahasa niya ang ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, siya pa raw ang pinag-aagawan. Nasa frontline na balita niya si JC Cosigo. Mariing itinanggi na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy ang mga akusasyong nanggahasa siya ng mga babaeng miyembro ng kanilang grupo. Sa kanyang pahayag na umabot na higit 30 minuto, sinabi niya biniligtad lang siya ng mga babae matapos niyang tanggihan ang mga ito. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako. Teka, pinayaman ka ng Panginoong Diyos. Tapos kasalanan mo yon. Yung Panginoon Diyos mo may kasalanan kasi pinayaman ka, eh. Di ba? Hindi ikaw may kasalanan. Huwag kang pa-humble, friend. May advice ako sa iyo, ha. Tuloy mo. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Ikinumpara pa niya ito sa isip. Mali yun, Kibuloy. Tapos mong hindian sila, tapos ipapabaligtad sa'yo dahil mayaman ka. Talaga itong mga babae na to. Bakit ganyan kayo? Inaapin nyo yung pastor. Isang pangyayari sa Biblia. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Ang Potiphar's wife syndrome ay binasa ni Kibuloy sa kwento ni Joseph, anak ni Jacob, na inakusahan ng asawa ni Potiphar. Ginahasa raw ni Joseph ang asawa ni Potiphar matapos siya itong tanggihan. Nakulong si Joseph dahil dyan. Ayon kay Kibuloy, hindi raw siya agad nagsalita tungkol sa issue dahil ayaw niya mapahiya ang mga babae. Kung hindi mangyayari yan kasi dedicated ako, eh. Mabait si pastor. Kaya lang siya hindi siya salita kasi ayaw niyang mapahiya yung mga babae. Mabuting tao to, eh. Mamaya papayuhan kita, pastor, ha? Napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Mga teenager na. Pero ang mga Kawawa naman si pastor. Panag na yan ni Kibuloy, hindi bumenta kay Senator Rizzo Ontiveros na siyang chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality. Huwag pong pag-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. May nakabinbing sabina sa Kamara at Senado si Kibuloy. Dahil yan sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Kung magmamatigas pa rin daw si Kibuloy, ipapaaresto na siya ni Ontiveros. Bukod sa mga akusasyon dito sa Pilipinas, may kinakaharap din mga kaso si Kibuloy sa Amerika. Sa kabuuan, nasa 43 counts ito ng iba't ibang kaso. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso. Dumami kaso mo niyan kasi ikaw, eh. Dapat hinarap mo na kasi yan. Ikaw, Kibuloy ka kasi. Na sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng arrest warrant ng korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor. Kita mo yan, nasama ka pa sa most wanted list. Mamaya, kakausapin kita, ha? Nakahanda siyang harapin ang mga reklamo. Pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Dahil nandito ako,
I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas. Tama na. Alam mo, Kibuloy, sa totoo lang ha, harapin mo yan. Pakita mo sa kanila na you are powerful dahil ikaw ay appointed son ng Diyos mo. Sabi mo nga, di ba? Kingdom of Jesus Christ. Ewan ko kasi Jesus Christ na sinasabi mo kasi. The name above all name. Ba't natatakot ka na harapin? Para kang ikaw na nga nagsabi, di ba, friend? Yung mga apostolis ng Panginoong Jesus, nung naglalayag sila sa karagatan, nakatulog ang Panginoon at biglang umalon, natakot, kasi nung nagising ang Jesus, sabi niya, mahina ang inyong pananampalataya, di ba? Ikaw, malakas ang pananampalataya mo, di ba? Ikaw na nga, sabi mo, di ba dyan, na ikaw ipinayaman, ng Diyos mo. Kaya ikaw ay pinag-aagawan ng napakaraming babae. Tapos ngayon, kaya harapin mo sila, Kibs. Huwag kang matakot. Hindi ka papabayaan ng Diyos mo. Pinayaman ka nga niya, di ba? At lahat naman ng hiniling mo sa kanya, binigay. Binigyan kang helicopter, binigyan kang aeroplano. Pinayaman ka. Tsaka tignan mo yung iyong mukha, Kibs. Hindi ka tumatanda. Mukha ka pa rin, para ka rin 30 years old pa lang. Dahil talagang wala ka kukulubot sa mukha. Dahil sa Diyos mo yan. Hindi ka niya pinapabayaan. Kaya huwag kang matakot, Kibuloy. Hindi ka pababayaan ng Diyos mo. Yung lindol nga, napahinto mo. At saka, eto pa, Kibuloy, ha? Peste. Pastor, sa Senado, hindi ka maarkabyado dyan. Pakinggan mo. Huwag kang natatakot. Nandyan si Bato. Nandyan si Bongo. Mga kuwasan dikit mo yan. Si Kimo. Nandyan si Kimo. Iisa lang ang kalaban mo dyan. Ang hindi natatakot sa iyo na sinasabi mo na hawak mo mga kaluluwa nila. Si Senadora Risa Hontiveros lang. Lahat na yan kakampi mo sa Senado. Hindi ka pababayaan sa Senado, Kibuloy. Sige na. Tsaka mabait ka namang tao, di ba? Harapin mo sila. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay isang totoong appointed son at ikaw ay hindi peke. Ganun. Maski ang Kongreso, harapin mo rin yan. Ang Panginoong Jesus, nakita mo, hinarap niya sila lahat. Pero wala siyang kasalanan. Pero yun ang kapalaran niya, na siya ipapako sa krus at na mabubuhay nagmuli after 3 days. At akit siya sa kanan ng Ama. Ikaw ba, ano naman ang sayo? Saan ka naman ba? Ikaw, hindi ka naman aakit. Talo mo pa nga ang Panginoong Jesus, di ba? Dahil ikaw 1,000 beses ka nang nagmanik-manaog sa kalangitan. At nakita mo na ang iyong mansyon doon. Ba't ba kasi bumaba ka pa? Tignan mo tuloy inabot mo. Pero hindi ka papabayaan ng Diyos mo. Hindi, pero yung Diyos mo, hindi ko kilala yan, ha? Hindi ko nga alam yan. Tsaka yun nga, sabi mo, glorified ka na, Siguro nakita mo yung mga nakukulong ng mga mga talagang may pananalig sa Diyos. Ikaw na nagsabi. Hinulog pa yung isa sa leon. Papakain siya sa leon. Hindi naman siya kinain ng leon. Ba't ba, akala ko ba malakas ang iyong pananampalataya? Kibuloy. Ba't ngayon pa nagtatago ka? Anong kinatatakot mo? Nasa likod mo yung Diyos mo. At si Duterte, nasa likod mo rin.
Si Bongo nasa likod mo rin. Maraming naniniwala sa'yo. Handa ka nilang ipagtanggol, Kibuloy. Ha? Kaya humarap ka na, Kibuloy. Huwag kang matakot. Ang ano lang sa'yo, ordinaryong tao. Ikaw ay appointed son. Wala kang dapat ikatakot sa ordinaryong tao. Ikaw na nga may sabi. Hawak mo ang mga kaluluwa. Diba? Kaya, harapin mo sila. Pakita mong malakas ang pananampalataya mo sa iyong Diyos. Kibuloy. Ha? Huwag kang matakot, friend. Ganun lang yun. Tsaka yun nga, pagpunta mo sa Senado, dalhin mo yung 20 abogado mo. Paano kang nilang magagalaw, Aber? Magdala ka ng mga bodyguard mo. Sana, bakit ka natatakot mamatay? Kumpara sa, ikaw sa katotohanan. Oo. Ang mananaig ay kabutihan, sabi mo nga, Kibuloy. Oo. Maano bang, ay, naku, Kibuloy. Harapin mo sila bilang isang appointed son. The name above all name, Kibuloy. Hindi ka pababayaan sa Senado. Magsama ka ng maraming abogado, 20 pwede. Libre naman pagkain doon. Yun ang alam ko, ha? Oo. Hindi ka mapapagod. Hindi ka magugutom. Oo, diba? Sipin mo, Kibuloy. Bakit ngayon ka nawawala ng pananampalataya sa Diyos mo na sinasabi mong inappoint ka niya? Dati ka lang mahirap. Ngayon, sobrang pinayaman ka, sabi mo nga, diba? Oo. Kaya ngayon, nung ikaw pinayaman ng Diyos mo, ikaw ay pinag-aagawan ng mga babae. Dahil inaano nila na pag ikaw ay nadali nila, sila ay magiging mayaman din. Subalit dapat hindi mo sila pinatulan. Yan ang sabihin mo pagharap mo sa Senado. Harapin mo si Risa Ontiveros. Hawak mo ang kanyang kaluluwa. Huwag kang matakot sa kanya. Ha, Kibuloy? Magkulab na tayo. Ay, sana makarating tayo dito, Kibuloy ko. Sabi mo matibay ang pananampalataya mo sa Diyos mo. Ba't natatakot ka? Anong kinatatakot mo? Na sinasabi mong mapapatay ka, papapatay ka? Hindi. Huwag ka kasing nagkakakape, ha? Basta yung, Kibuloy, payo ko. Oo. Huwag kang mawala ng pag-asa at hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Pinayaman ka nga. Tapos ngayon, saka ka pa magdududa sa Kanya. Oo. Huwag ganun. Ha? Magkulab na po tayo, mga boss. Kibuloy, kung totoong ikaw i-inappoint nga ng Diyos mo, pakita mo. At lalabas ang bawang katotohanan, hindi kanya pababayaan makulong. Hindi kanya pababayaan. Pinayaman ka nga, tapos ngayon magdududa ka kung kailan pinag-aagawan ka na ng mga babae dahil sa iyong binigay na kayamanan ng Diyos mo. Magkulab na tayo, mga boss. Ha? Libre ang payo na yan, Kibuloy. Walang bayad yan. Ano ba to? User, shout out. Jeff Ramos nak, shout out, ha. Jun Lagon, my friend, shout out. Sabi ni user, ang lakas ng tama ni Fentanyl kay Pacquiao. Ito, Iskal Crusher, welcome to the club. Pabiktim yung rapist na false prophet. Yan, tignan mo yan, Kibuloy. Ayaw nilang maniwala sa itong mga Rocky Warriors ko. Pakita mo, harapin mo. Pakita mo dito sa amin na ay mga boss. Kita niyo yung payo ko, ha, kay Kibuloy. Oo.
Dahil talagang ano to, mahiwaga tong tao na to. Alam mo, galing sa mahirap ngayon, bilyonaryo. Talagang malakas siya doon sa Diyos niya na nag-appoint sa kanya. Ang dami niyang napaniwala, milyon-milyon. Tapos si Risa Hontiveros, di mo mapapaniwala. Imposible yan, Kibuloy. Buko po iniinom ko, buko juice. Lito M, shout out Sir Rox, nanginginig na po ang tumbong ni Kibs. Padating na ang mga puti. Hindi matatakot yan. Appointed san yan dito. Annabel Wong, welcome to the club. Escobar, Naplex ng Davao. Yun. Sonia Arcaina, welcome to the club. God bless PBBM and family, sabi niya. Oy, Marcos to. Sumagot si Cassandra Daisy, Cassandra Daisy, shout out. Bakit mas pabor? Bakit mas pabor ni Manyakis Kibuloy ang extradition treaty? Dahil pwedeng i-delay o patakasin muna ni Rimulya si Baliw Kibs? Siguro. Friend Shervin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend dyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, di ko po alam kung masusuka ako. Ito na naman. Hahagalpak ako ng tawa. O hihimatayin po ako sa buwisit dito sa Manyakol. Mapapahiyo sa Mariosep ka na naman po talaga. At di lang po matinding kilabot ang umabot po sa akin, Sir Rox. Sarap niya pong sililasin sa nguso at ipagdasal na sana tamaan na po siya ng kidlat sa tuwing babanggitin niyang salitang Diyos. Friend Shervin, may sarili siyang Diyos. Iba yung Diyos niya sa Diyos natin. Kita mo? Dating mahirap, pinayaman siya ng Diyos niya. Tapos, okay, buli ka. Tapos ngayon, wala kang tiwala sa Diyos mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos mo. Ikaw kasi ayaw mo harapin Kung hinarap mo na yan, hindi ka na sana ngayon nasupwena. Dala-dalawang supwena mo, patong-patong na. Kaya ka nalulunod. Hindi ka naniwala. Kala ko ba matindi ang pananampalataya mo sa Diyos mo? Ba't ngayon parang natatakot ka? Tao lang yan. Ikaw hindi ka naman basta-basta tao. Ikaw nga nagsabi, 1,000 beses ka nang nanggaling sa langit at bumababa ka pa rin dito. Kung di ka ba naman talaga syunga ka talaga. Nandun ka sa langit, may mansyon ka, bababa ka pa rito. Aray ko. Naatake na yata ako sa'yo, kibulog kayo. Sa totoo lang Basta yung payo ko sa'yo, sundin mo Kibulog. Kibuloy, Asan na tayo? Sino po ba ang matinong tao na di po maniniwala na malala na po ang tama na ito at sayad po sa utak? Wala na po sa hulog lahat ng kanyang mga pinagsasabi. Diyos ko po, Lord, sa dinami-dami naman po ng planeta pwede niya pong tubuan at bagsakan. Bekit naman po sa kaawa-awang bansang Pilipinas pa po siya sinuka ng tadhana. Di lang po siya isang malupit na biro na pinagdudusahan po ngayon ng ating pong kawawang bayan. Isa po siyang salot, nasurot at anay po sa lipunan. Kung ako po sa kanya, kesa po siya sobra ng gagalaiti na po sa suklam at galit. He's claiming now that he's just like a living dead. Kaya nga, naging zombie pa ano po ang ginagawa ng kanyang powers? Yun nga, Kibuloy, yan mo na kasi yung tunay na power mo. Sir Rox, kung ang lindol daw po kaya niyang patigilin, why be afraid kung
ipagurgur daw siya. Para lang din lindol yan, Sir Rox. Gamitin niya ang kapangyarihan ng itim niyang kapa para di po siya tablan ng kahit anong pang gugurgur. Anak ng halimaw na lasing po talaga, Sir Rox. Kung di matibay ang dibdib mo dito sa Judas Iscariote na to, mas matindi pong sayad sa utak ang sasapitin mo pag ito po pinakinggan. Simplihan na lang po natin, po, Sir Rox, Sir Kibulok. Ang atapang atao, hindi atakbo. Di mo po kailangan magdrama. Sabi mo po, gusto mo pong tumayo at manindigan at maging leader ng bansa. Magpalista ka muna po sa Comelec. Ano po? Depende po siguro kung papasok po sa banga, ang ilalagay mo, ang magiging lagay mo. Sa ngayon, lumabas ka muna at huwag ka pong magtago. Baka sakali may nag-iisang boto pumabor sa'yo. Kinampo eh. Kung di, Sir Rox, matibay-tibay ang loob mo, malupit na saya din ang aabutin mo dito sa inayupak na Montres na to. Kaya bago po ako mahawa dito sa Pestig Yawa na to, Sir Rox, impong basyang muli pong magbabalik sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Di po mahahawa ng sayad sa abnormal na utak. Ito po ang malupit at asungat ninyong Tia Deli. Ingat po tayong lahat sa pinakamalupit na virus, sayad utak virus. God bless po sa ating lahat. Thank you. Ay, nako. User, shout out, sabi niya. Ipadala mo na yan sa mental si Kibuloy. Pati si Duterte, malaki na ang mga tama. Orlando Lim, welcome to the club. Magsama na kayo ni Digong sa mental, pareho kayong bangag. Tayo dyan. 3J Shop, shout out sabi niya. Hello, Sir Rox. Magseryoso ka naman paminsan-minsan. Tawa-tawa. Ano ba yan? Imbis na mainis ako, tawa na lang ako ng tawa sa reaksyon mo. Gayahin mo si Ka Enzo. Seryoso pero tawa din ng tawa. Siya mismo natatawa kay Kibs. Totoo. Pero tumawa si Atty. Enzo. Malumanay lang di ba? Ako talagang napapahagikik ako 3J Shop ulit Alam mo, Sir Rox, dapat may personal ka rin galit dyan kay Kibs. Alam mo, Sir Rox, dapat may personal ka rin galit dyan kay Kibs Bakit naman? Biro mo, dahil sa content mo today, umabot ng 200 ata ang comments sa vlog. Aray ko. Lalong sasakit ang batok mo at leeg mo niyan sa kakabasa. Ipatulpo mo kaya o tawagan mo si Atty. Libayan para mas masaya. Ewan, sabi niya. Domingo Alfonso, welcome to the club. Watching from Germany, sabi niya. 3J Shop ulit Trending, ang disappointed son of Ewan Haserox. Siya lahat halos content ng mga vloggers. Nabigyan ng atensyon ang loko. Nabaliw na nga ng todo. Nagwala. Nagpanic mode. Naghurimentado ang hitad. Ngayon, nagdeclare pa ng war. Let's see what will the government do to him. It is possible for BBM to order a manhunt kasi sabi ni Kibs, siya ang mamumuno sa bansang ito. Kung siya ang mamumuno, paano niya gagawin yon? The only way for Kibs to lead the nation is for him to remove the sitting president. At ano naman ang tawag doon? Removing a sitting president, kundi kudeta. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Angelita Holzinger, welcome to the club. Lumala na si Lucy. Niya. Ito. Chopista
Bunao, welcome to the club. Lord, patawarin mo po kami, iligtas mo po kami sa nagwawalang demonyong ito. Aray pa to eh. Aray. Chupista, Bunao ulit oh. Tuwang-tuwa po ako sa inyong reaction, Kuya Roque. Ay nako. Ito si June. Shout out June 1392. Ato. Karox, hindi mabait si PBBM. Gaya ng sinabi mo, hindi lang makagalaw. Hindi lang makagalaw yan kasi hawak siya sa liig ni Digongyo. Hindi lang maibunyag ni Digongyo ang sakoting ginawa nila noong eleksyon, kaya damay na ang anak niya na masiba sa compi pants. Si walang H. Si user oh. Huliin na si Kibuloy para tapos na ang problema. Yan nga. Roberto Sayat Sr. Shout out. Ang mga aso kapag nako-corner, nauulol sir. Ang dami palang niyari ni Kibuloy ng mga virgin na babae na taga-Ukraine at iba pa. Molestiador. Molestiador ka, hayop ka. Dapat sa'yo, putulan ka. Ibaba at itaas. Di nga raw ganun, Roberto eh. Hindi naman inaamin eh. Oh, at ang sabi nga nitong si si Pastor, siya raw ang pinagtripan nitong mga kababaihan na napakarami dahil siya raw, pinayaman daw siya ng Diyos niya. Oh, ano ba? Kaya siya pinag-interesan ng kanyang kayamanan, ganun. Yung Diyos pa sinisisi, no? Roberto Sayat Sr. ito. Praning ang mga taga Davao, sabi niya. Palagi ko, hindi naman lahat, ha, friend. Sumagot si user, sorry po, si Kibs lang at Digong ang praning sa Davao. Taga Davao po ako, pero maayos naman po ang pag-iisip ko. Sumagot si user, wag pong lahatin, please. Yung Duterte at Kibs lang mag-BFF ang mga matanda na yan. Marito Pabianak, shout out ha. Good day po tay at sa mga ka-warriors. Kung si Kimo po ay may nasabing tama, itong si Kibuloy, ang laki po ng tama tay. At saka the way po na pagsasalita niya, habang tumatagal, hindi po mukhang pastor, kundi halimaw na po ang dating niya. Napaka-dangerous po ng mga binitawan niyang salita. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Mari Pabianat ha. Si user ulit oh. Nawala na utak, mukhang nakadroga. Patay tayo dyan. Mon Hilbano, welcome to the club. Ano daw? Ginisang masa, gikan sa China. Shirley Esteras, shout out sabi niya. Hala, grabe na si Paksiw. Halos matai-tae sa galit. Lahat ng puting ahas, lahat ng puting ahas sa liig niya ay lumalabas habang nagwawala. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae. Wow, Kibulok, ang galing. May salita pang ginaya kay Hitad, gurgur. O yun nga. Siguro nakakausap ito si Maharliko, no? Gurgur salita ni Maharliko yan nasa Biblia kaya ni Kibulok ang gurgur. Sobra, baka puno na ng ebak at yung brief ni Disappointed Son matapos ang tantrum o habang nagtatantrum si Risa. Si Risa nga lang ang iisang sasagutin niya sana dahil natatakot na si Bato, si Silip Verdi naman katabi ni Risa pero pinagtatanggol din si Pacquiao o di ba? Jesse Castillo, welcome to the club.
Ano mo kayang benefit na US at kailangan kang kidnapin o patayin si Kibuloy? Totoo. At sabi niya, may nakapatong daw na $2 milyon sa kanyang ulo para siya raw mahuli. Mahal naman ang ulo mo, Kibuloy. $2 milyon, $100 milyon piso daw, sabi niya. Mahal naman, pero tinanggi ng Amerika yung sinasabi yan, ng FBI sinasabi niya, tinanggi. Di bibili lang ako ng ulong baboy. Mura-mura pa, kaysa yung ulo mo, $2 milyon. Ano kasi yung swerte? Pariko. User ulit yung gawain ni Kibuloy, ay ni Kibaliw, ibinintang sa ating halal na presidente. Baliw na talaga. Totoo, user. John Martinez, welcome to the club. Nabuwang na si Kibaliw. Yun na nga Pero alam nyo, pag ito, sinuri ito, at napatunayan ito na itong tao na ito ay talagang baliw, baka, alam nyo, hindi nakukulong ang baliw Nakukulong yan sa mental hospital o sa kulungan ng mga baliw. Kasi wala sa sarili. Di ba? Yun ang alam ko Pero yun nga, kung sakasakaling gano'n ang kasapitan ito, dapat ito ikulong to sa isang kulungan na wala siyang kasama. Oo, kasi ano na ho itong tao na to talagang, kaya nga ako kita ninyo doon sa vlog ko ngayon kinakalma ko po siya. Pinalakas ko po ang loob niya na magtiwala ka sa iyong Diyos na nag-appoint sa iyo at nagpayaman sa iyo, sabi mo nga, di ba, Kibuloy? Arbol Madera, welcome to the club. Oy, Kibuloy o Kibaliw, hindi kasi Cardinal Sin para tumawag ng people power. Yun nga Trevor Arsiaga, welcome to the club. Lakas ng tama ni Kibuloy, puro hallucination ang pinagsasabi. Nga alam mo, Trevor, mula naman nung lumabas yan, puro hallucination din na sinasabi talaga lahat yan Oo, di ba? Na-appointed son siya, puro hallucination na lahat yan ang dami palang mga tao na naniniwala sa hallucination, Ay, anong oras Stress at 30 minutes na tayo. Mary Grace Santos, shout out. Stage 1,000 na, tama niyan. Hi, prayers na lang po for justice sa mga victims. May sinasabi pa siyang 40 syndrome. Wow, talaga, piling gera. Wala talaga Pero dinidiplomasya ko na, kita mo. Michael Noble, shout out. Karox, inaantay niya yung extradition dahil mas gusto niya sikat. Ikaw ba naman ang sunduin ng FBI agent at nakaposas sakay sa eroplano? O di ba eye-catching yung totoo yan, Michael Georgina Yang, welcome to the club, Georgina Yang. I love your face reaction, it's so funny. Kibuloy is a FBI most wanted. He is a minor rapist. He was detained in Hawaii because of money laundering. He's a big scammer. That's how he became wealthy. Oh. Tsaka yun nga, nakadikit siya sa mga magagaling na politiko, Georgina Yang ulit, mental institution is waiting. Kibuloy, you're going crazy because of your own stupidity. Welcome to the club, Georgina.
Ludovina Divine Antonio, welcome to the club. Sinapian na siya, sabi niya. Michael Noble ulit, oh. Karox, kailan na yata, Karox, kailangan na yata ng virgin at nanginginig na. Yun nga eh. Mukhang matagal nang walang night duty itong kumpare ni Kalatni, Reynaldo Gonzales, oh. Shout out, Tama lang din na di na extradite Kibuloc. Mahabang proseso pa yan. Hindi naman sasama yan. At lalaban gaya digong sa ICC. Kaya parehas lang sila ng estilo. Kaya dapat lang manmanan ng CIA at FBI ang kingdom ni Kibuloc sa Davao. At baka makatakas pa. Maganda nga magsama-sama ng FBI, CIA at ICC para catching two birds in one stone. And that is mag-best friend na Tatay Dugong and appointed son of a God, Baodog. User ulit, oh. Nagigipit na sir talaga si Gibbs. Wala na sa ayos ang taong ito. Sa kanyang pananalita, medyo sa tingin ko may problema na ang utak na ito. Mga miyembro dapat tulungan nyo na to. Totoo. Matagal nang may sira eh. Ramon Agustin, shout out. Correct ka dyan. Correct ka, sir. Baliw na, sabi niya. User ulit, oh. Kibuang. Kibuang na yan. Gusto pala maging presidente. Wala sa hulog. Matagal na niyang plano yan, tumakbong presidente. 3J, J9, G3 yun. Dito na naman kaibigan ko. Kuya Rox, kung si Kibbs merong night duty, si PBBM merong sex orgy, kawawa naman si Digong. Nagtiyaga lang, manghipo kay Inday. Rapi Ricostodio, welcome to the club. Nakapentanil din ata itong loko na to. Sino niloloko mo? Madami na kami nagising dahil sa kagaguhan ni Digong. Shirley Esteras ulit, oh. Nawawala si Kibuloc sa real issue na dapat niyang harapin. Naging hitad. Mga salita niyang gurgur, orgy, budu, at tanim-tanim pa daw. Ano kaya klaseng Biblia ginamit ni Kibuloc? At 1,000 of times daw pabalik-balik sa mansyon niya sa langit. Matagal na niya sinasabi, Shirley. Ngayon lang napuna. Gamit ang kanyang private jet at doon din kinukuha ang baril. Disappointed ka nga. At pinag-aagawan pa daw ng mga babae. Hulala, after all, Kibuloc, it's payback time. 10 times mo na babayaran ng mga bata na matatandang pinabenta mo. Na-encounter ko dito sa Joyce Street mismo ang mga nagkukumahog na senior. Kibuloc, umayos ka na. Huwag ka nang mandamay ng sanlibutan sa kawalang silbi ng buhay mo ngayon. Ikaw na ang mag-isang magdusa. Magdusa ka na, orgy ka dyan. Ikaw nga nanghihilamos ng orgy ng mga babae mo, di ba? Ang galit. Oscar Bumanlag, welcome to the club. Pastor ng demonyo, sabi niya. User ulit, iwas kayo, baka mga gatyan. Yun nga eh. Oscar Bumanlag ulit, tama na yan, Kubuloy, nauulol ka na ata. Oscar Bumanlag ulit, pakireview mo, devil. Pakireview mo, devil na pastor, kung tama lahat ang pinagsasabi mo. Baka manalo pa senador tong loko nito, sa totoo lang. Oscar Bumanlag ulit, ulul, ikaw ang walang kalayaan, demonyo. Huwag mong ipipilit ang pinagsasabi mo. Diyos na ang sinasapawan mo. Pagamot ka nga
sa albularyo, baka mapakalma. Baka makapakalma ka, demonyo. Ito. Armando Banal, welcome to the club. Gusto nga ni pambansang Manny, kasuhan siya para kung may extradition order, mahuhold kasi kailangan harapin niya muna ang sagutin delaying tactic, sabi niya. Ito, Edelberto Cablara, welcome to the club. Ubod na sinungaling ang manyakis na to, no? Elizabeth Duckless, welcome to the club. Elizabeth Duckless, ha. Hoy, Kibuloy, sumuko ka na. Nakapaligiran ka na. Ikaw ang bumaba. Ikaw nakasinghot ng drugs. Yun. User ulit to. Kibuloy, overacting. Naririnig mo ba ang sarili mong pinagsasabi? Nakakahiya ka. Sino ka para isama kami sa revolusyon mo? Baliw ka na. Galit si user. User ulit to. Paano nakakakuha ng miyembro itong si Kibaliw? Grabe talaga, akala niya nakakatuwa siya. Arthur Carrelo, welcome to the club. Gago lang ang maniniwala sa'yo, Kibuloy, sabi niya. User ulit, oh. Good evening, Karaoke. Yung mga nagtatanggol kay Kibulog, gaya ni Robin, puro Arte Padilla, ay sumama na kay Kibulog sa pagtatago. Isama na rin niya ang mga tabogong bumoto sa kanya. Total, naniniwala naman si Robin, puro Arte Padilla, na mabuting tao daw si Kibulog. Karaoke, ito namang si Lacson, panay pang ipapa-interview sa galitan sa mga kurap, pero todo tanggol nung panahon ni Duterte at ayaw paniwalaan si Islas Cañas. May balak na namang tumakbo kaya nag-iingay. Totoo yan, user. Wala akong bilib niya kay Lacson. User ulit, oh. Baliw na po. Wala na sa tamang pag-iisip. Oh. Ito. Hermie Ernst, hindi ko makakita. Nabaliw na pastor. Nabaliw na pastor lang. Fake pa, ha? Stage 10, isang bala lang pag lumabas. Kaya ang mga member niya, nabaliw na rin. Shame. Mahiya na kayo sa pastor ninyo. Si Taning, naghahasik na ng lagi sa buong mundo. Ng lagim sa buong mundo. Huwag mo kaming idamay. Naulol ka na, sabi niya. J9 G3 ulit, oh. Sino bang maniniwala kay Gibbs? Ang reliable source na sinasabi niya ay ang SMMI na magaling gumawa ng fake news. Ang hindi maabot ng utak ni Gibbs ay marami siyang nagawang kagaguhan na hindi niya kayang takbuhan. Piling gwapo pa, ang hinayupak at pinag-aagawan daw ng mga babae. Pati first lady pinapag-resign, hindi naman ito halal ng bayan. Gago talaga. Totoo. Kibaliw man, di ba? Jose Ancheta, welcome to the club. Baliw na yan. Pareho sila ng mga Dutae, puro grupo ng Dutae, Kibulog, mga baliw, ang mga Davao group na ito. Gunggong sino ka sa Diyos? Tanga, di ka nga maka-attend ng hearing. Yun nga. Edward Bondok, shout out. Edward Bondok, oh, sabi niya, yan ang vlogger. Nakakaintindi ng usapan, Kibs. Biro mo,
1,000 times na pala si Kibs na nakapunta sa langit. Nakita na daw niya mansyon niya sa langit. Hindi ba naman bobo si Kibs? Ba't pa sila bumaba dito sa lupa? Kung ako ang sa kanya, di na ako babalik pa dito. Sarap kaya buhay doon. Tsaka para di na sila hahabulin ng batas ng tao. Hay, nako Kibs, stage 7 na ang cancer mo Kibs. Manyakis. O, yun. RC Centones, shout out. Welcome to the club. Akala niya si Cardinal Sin siya. Yun nga eh. RC Centones ulit. Kasalanan lahat ni Celis at Badoy. Magtago na kayo. Baka kayo mapagbalingan ng Messiah. Dolly Agulino, welcome to the club. Arlene Tayam, welcome to the club. Baliw na ang gago na yan. Sobrang takot na yan. Ha? Kasi alam na niya, sarili niya na nag-uumpisa ng pagbabalik sa kanya. Kasi alam niya, sa sarili niya na nag-uumpisa na ang pagbabalik sa kanya ng mga masasama niyang ginawa sa maraming taon na pag-abuso niya sa mga tao. Oh, totoo yan, Arlene Tayam. User ulit protesta natin yan na dapat na ikulong niyang kibulok na ito. Dapat netizens arrest na ito. Ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, mga tabogo lang maniniwala dyan. O palakpakan na naman dyan, mga tabogo. Pasok. Ha? Vanessa Akulan, welcome to the club. Huwag kang matakot, punta ka sa langit, Kingdom of God. Nakawala ang Diyos sa Pilipinas. Maghahawa pa. Ramon Valencia ulit Akala ko anak ka ng Diyos. Bakit parang takot mamatay? Yun nga ito sa lahat ng anak ng Diyos, takot mamatay ito. Samantalang yung mga apostolis ng Panginoong Hesus, hindi natakot mamatay yun. Ay naku, kibaliw ka talaga eh. Pinayuhan na kita, sundin yung paya ko. Para mapatunayan mo na ikaw nga appointed son, ha? Bugok. Ben Campusano, shout out. Mahina talaga Pangulo nyo. Walang Arlene Tayam mo nito. Walang sasama sa impyerno sa'yo. Nabaliw ka. Libo-libo ang inabuso mo ng mga bata. Sa pilitan mong ginahasa. Sa dami mong pinatay na tao. Ang dami mong niloko at tinakot na tao. Pareho kayo ni Digong. Ayan na ang karma mo. Huwag mong idamay ang ngalan ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diablo. Tayo yan. Galit si Arlene Tayam. Ramon Valencia ulit Marami naman yung pera. Punta sa derma. Ipa-Tom Cruise mo mukha mo. Wilfredo Dominguez, shout out welcome to the club. Drone na naman, sabi niya. Erlinda Kabuhat, welcome to the club. Tawa ako ng tawa, nakakawala ng stress, sabi niya. Fresco Pebres, welcome to the club. Bangag na yang mongoloid na yan. Ulul na, sabi niya. Remigio Cazareno, welcome to the club. Okay ka, Mr. Sa totoo lang. Galing mong mag-comment sa mga sinasabi niya. Wilfredo Dominguez, witchcraft, normal. Witchcraft, normal pa ba utak nito? Naku, delikado. Ito, User ulit, Dapat bumaba na din sa pwesto yung Vice President. Walang kwenta. Binigyan yun, Angelito Dalida, welcome to the club. May sapi na demonyo. Iba ka, kibaliw. Julito Rubilio, shout out. Brother Rox, pinag-iisipan ko na kung sasama na ako kay Kibuloy.
May mansion pala sa langit, 1,000 times pabalik-balik sa langit. Baka mabahagingan ng mga naghahabol na babae ni Pacquiao. Julito Robilos ulit to. Brother Rox, ginamit pa ang Bible na Potiphar syndrome, na si Potiphar na nagkagusto kay Joseph na anak ni Jacob, naging alipin ng Pharaoh ng Egypt. Ibig sabihin siya ay si Joseph na anak ni Jacob. Mga sira nga ulo, yun ang gagawin natin. Dito dapat dinala na yan sa mental. Di na matino si Pacquiao. Kung nga ba? Ito. Merlin Reyes, shout out, welcome to lang. Tawa-tawa. Lakas talaga ng tama sa utak. Painumin nyo na yan. Baka nakalimutan uminom ng gamot. Wala na. Rosa Leo Amahit, ang maniwala kay Buloy, sira ulo talaga. Ito pinagusto ko sa lahat na naging comments, Christopher Mo. O Christopher Mo nga ito. Welcome to the club. Christopher Mo. Yung mga elite sa ospital ng Mandaluyong, yung mga elite sa ospital sa Mandaluyong, mga expert mahuli ba? Oy, Christopher Mo, welcome to the club. Napatawa mo talaga ako, sa totoo lang. Yung mga elite sa ospital sa Mandaluyong, mga expert manghuli mga yun. Sisiluin niyang bigla. Sisiluin ba o papaluin sa ulo? Alam ko pinapalo sa ulo itong mga ganito o kaya, ewan ko. Rail Boogie, welcome to the club. Binibintang niya sa presidente ang mga pinagagawa niya. Yan ang false prophet na tinatawag sa Bible. Kawawa naman ang mga miyembro ng kulto na to. Totoo. Eto. Black Seal, welcome to the club. Boses takot. Ito nga, nginginig Huwag kang matakot, Kibuloy. Manalig ka sa Diyos na nag-appoint sa'yo kung sino man. Hindi kaya Kibuloy ang nakausap mo sa bundok sa 5 taon sa sabi mo sa Temayong Hindi kaya si Satanas yun? Kasi si Satanas, nung nasa bundok si Panginoong Jesus, lumapit din siya. At sabi niya kay Jesus, sambahin mo lang ako, lahat ng nakikita mo ay magiging iyo. Sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, lumayas ka riyan, demonyo. Lumayas siya. Ikaw naman, baka yun ang nakausap mo, hindi kaya Kibuloy? Kasi pinayaman ka kamo di ba? At lahat ng gustuhin mo, nakukuha mo. Pinag-aagawan ka ng mga babae. Di ba? Baka yun nga, baka hindi kaya si Satanas ang nakausap mo sa bundok na nag-appoint sa'yo. Kung sinabi sa'yo lahat ng gustuhin mo, makukuha mo. Umuko ka na agad. O, ako na ang appointed son. Akala mo, ikaw. Rosalio Mahit ulit Buloy, gamitan mo pera mo, magpa-plastic surgery ka, kahit maglakad ka sa luneta, di ka na makikilala, diba? Lorna Picao ko, shout out Kibuloy takot sa drone. Lorna Picao ko ulit ang kakampi nila Chino bagsak na din kaya ang kakampi nilang Chino bagsak na din kaya sabay-sabay silang kinakarma. Rosario Amahit ulit ayaw makita ang mukha niya kasi
sa noo bumukol na ang sungay niya. Shout out ka lahat ni Baya. Ito. Jenny Jenisa Makaalay. Welcome to the club. Ako payag na pamunuan ni Kibuloy bilang barangay tanod sa EDSA traffic enforcer, pero happy naman ng enforcer. Ganon. Jeff Ramos, nak, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa iyong may bahay, good health and blessings always. Raul Villanada ulit. Pang mental na si Kibulok, bagay na hindi makulong sa karaniwang selda yan, kundi sa mental hospital. Diba? Raul Villanada ulit. Parang iisa dialogue nila ng mga taga Davao na halimaw. Antonio Andrada, shout out. Irespeto mo ba ang demonyong bastos na Kibulok na sa mental dapat? Sira ulo mo, Kibulok. Ang galit talaga. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga si Kibulok na ito. Wow, siya na daw hahawak sa ating bansa. At ganito siya katapang na magbanta kina BBM at asawa nito. Ano ba pinanghahawakan nito? Siya nang papag-resign sa presidente ngayon. Ang yabang, grabe, akala mo hari siya ng ating bansa. Naku, kung di kikilo si BBM, baka makaisa ito sa kanila. Tapos tatayo daw siya para mamuno. Wow, dapat itong ipahuli agad ni BBM. Delikado ang pagkatao nito. Natanggal na ang tornilyo nito at utak natanggal na ang tornilyo nito sa utak. Bilis BBM, kilos. Yun nga eh. Puro pakit na. Patawa-tawa si BBM ba? Ito. Unica Hiha Percy. Welcome to the club. Unica Hiha Percy. Grabe talaga itong pastor. Wala na sa sarili. Anong klaseng pastor to? Peste. Hindi siya pastor. Isa siyang peste. Unica Hiha Percy ulit. Grabe na, di na alam ang pinagsasabi niya. Totoo yan. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. At sa lahat ng viewers, programa po. Baliw na po yan si Kibulok. Lahat ng mga pinagagawa ay paglalapastangan sa mga lahat ng miyembro ng kanyang Kingdom of Jesus. Sabog na sabog yan si Kibulok. Halata namang kulong na yan. Ikulong na yan, BBM. Kilos ka na before everything is too late. Yun nga eh. Dada ka ng dada kay Buloy tungkol sa FBI at Amerika. Mismo ikaw ang humarap, puro ka kasinungalingan. Totong Gonzales, shout out. Good PM, Sir Rox. Huwag ka nang humirit, abuloy, pusoy niya. Pusoy ka na. Mas maganda siguro kung magsama-sama na kayo nila Tebes at Bantag. Lumaban na kayo. Baka sakaling manalo pa kayo. Sa ngayon, kayo ang 3 stooges na at malay mo, antay ka na lang. Baka maging Voltes 5 na kayo o higit pa. Weather lang talaga. Hontiveros lang pala ang buwag na kayo. Hintayin ninyo si BBM paggalaw niyan, hihilawot kayong lahat. Totoo yan. Ladies Anita ulit. Punta ka na sa Amerika para harapin mo na ang okasyon sa'yo. Mga tauhan mo na ni-rape mo, pinagtitinda mo pa ng kakanin. Huwag tayong magpapaniwala dyan kay Manyak Kibulok, sabi ni Ladies Anita.
all about OFW vlog. Welcome to the club, ha? Kalat ni Baya, shout out. Akira Milo, shout out, ha? Boyong Kong Balong, shout out. Sheila Santos, shout out. Ikaw ba Abulok, matuwid ka ba? May saltik na tong si Abulok o kagaya nakabatak. God bless, Karox. God bless, Sheila. Kalat niyo. Sana all pinag-aagawan. Lord, kailan ka pa kaya? Alejandro Bidad, shout out, Tuloy mo drama mo, Pacquiao. Walang maniniwala sa drama mo. You're close to mental. Totoo. Azucena Ambita, shout out. Sa'yo ako natatawa, si Rox, sa mga comment mo tungkol kay Kibuloy. Kakamustahin ko na lang ang wife mo. Sana nasa mabuting kalagayan. At sa'yo, si Rox, saka na lang ako magbibigay ng comment para kay The Son of God. Thanks. Thank you, Xerox. See you next time from Australia. Shout out, Azucena Alam Ambida. Oy, hindi ho na-accomplish yung mission ko. Ang dami po, ano? Pagod na po ako. Baka po bukas tuloy ko yung mga ibang comments nyo basahin, ano? Nakaisang oras na po tayo, eh. Oo. God bless po, God bless. Kibuloy, ipakita mo sa mandlang Pilipino, sa buong mundo, kung gaano ka katibay ang iyong panampalataya sa Diyos na nag-appoint sa iyo na sinasabi mo kung sino man yan. Huwag kang matakot. Ikaw ay isang appointed son ng Diyos mo. Harapin mo sila, Kibuloy. Baka ako bumigay. Ay, God bless po, mga boss. Huwag po tayong mawawalan ng tibay ng pagkapit sa tunay na Diyos. Yan ang aabutin ninyo pagka tingnan ninyo yung mga nadadali ng mga ganyang klaseng kulto, no? God bless po, mga friend.